Magandang umaga mga Kimpa! Welcome back po dito sa Gandara Asoya Channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa araw na to, ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay may kinalaman nga po dito sa post ni Chinita Princess sa social media na kinatuwa ng mga Kim Pao fans dahil another resibo na naman nga to na Kim Pao is real. Pero syempre, sa mga di pa nakasubscribe sa ating channel bago tayo mag-start, i-click nyo po muna ang subscribe button natin at notification bell na nariyan sa baba para maging updated kayo sa mga susunod nating chika. And simulan nga natin ang ating puntalakayan ngayong umagang ito sa pagbabasa ng comment mga kakimpaw. So ang first comment natin ay si Ma'am Visitacion de Guzman. Sabi niya rito, hindi kasi maganda yung ginawa ni Bella. Nagkwento kay Boy Abunda tungkol sa plano na privacy ni Kim. Yung nakalagpas siya sa dapat niyang kalagyan. Nagkwento siya yung pang sarili ay yung para sa sarili niya. Thank you so much sa comment pa Visitation de Guzman, and ayun nga ang sinasabi ko rin mga kakimpaw. Alam nyo, nung una, diba, nung napag-usapan natin yan, yung tungkol nga po dito sa kanyang interview with Tito Boy, sabi natin di naman po sasabihin niya ni Bella kung walang consent ni Kimi, diba? Kasi best friends sila. Kaya panigurado may blessing kay Kim yung pag-share nito ni Bella. Pero turns out na mukhang wala mga kakimpaw. Kaya napakasakit. Kung tayo, di ba, alam agad natin na kailangan muna ikonsulta to kay Kim, na dapat alam muna ni Kim. Kaya since best friend siya, inassume natin na alam na yun ni Kim. Meron pa nga tayong pagsabi nung unang binanggit yan ni Ogie Diaz, yung pagpe-freeze ng eggs, mga kakimpaw. Pinag-iingat natin si Kim, di ba? Sa mga taong nasa paligid niya, mga kakimpaw. Kasi hindi yan makakarating kay Ogie Diaz kung walang nagchika na malapit kay Kim sa kanya. 'Di ba? Ospital naman, hindi po yan maglalabas ng impormasyon dahil confidential yan mga kakimpaw. Kaya malamang meron pong tao sa paligid niya ang traidor. Kaya nakarating yan kay Ogie. Kasi kung walang traidor, hindi yan makakarating sa kanya. Hindi naman yan ipagsasabi ni Kim, di ba mga kakimpaw? Kaya dapat mag-ingat pa rin siya. So, maybe ito yung dahilan baka napagbintangan ni Kim si Bella na baka kaya nakarating kay Ogie yung chika ay dahil ganun nga si Bella yung nagsabi since sinabi niya sa fast talk nang wala niyang consent, baka nagkanda patong-patong hold. Hindi natin inaakusahan si Bella ha. Iniisip lang natin yung mga pwedeng anggulo na nagpapalala dito sa away nila, mga kakimpaw. Kasi kung tutuusin, kayang-kaya yan na ayusin nila. Pero kung patong-patong na, ayan, tapos yung totoo, misunderstanding lang, mahirap ayusin talaga yan, mga kakimpaw. Samantala, sabi naman dito, usap-usapan na may hindi daw pagkakaintindihan ang Becky friends. Ngayon, sure kayo, mga gawa-gawa nyo lang yan mga bashers. Yun nga lang po sana, gawa-gawa lang. Kaso, meron pong basihan kasi ito pong pinagmula ng chika na yan ay mula po nung magsalita si Bella kay Tito Boy Abunda ng pagpapaplease po ng ex ni Kim Chiu. Tapos, hindi rin po ni-like, hindi rin po nag-comment si Kim Chiu sa pagbati po ni Bella sa kanya nung birthday niya mga kimpaw, di ba? Nagbati pa po si Bella nung birthday ni Kim pero wala pong response si Kim doon. Inaantay din po natin ang response ni Kim. Kung nag-like si Kim, hindi rin. Kaya naman, hindi basta-basta mawawala tong chika na yan, mga kakimpaw, hanggat may nakikita silang basihan. Mawawala lamang po yan once na magkaroon po ng update si Kim, si Bella at saka si Angge na okay po silang tatlo, walang problema kung kanila pong itanggi ang mga chika na yan, mga kakimpaw. Kusang mamamatay ang issue na yan, pero hanggat wala,
mananatili ang ano na to, chismis sa kanilang tatlo mga kakimpaw. So sana ay maging malinaw or linawin na po nila ang estado or di kaya ay magkaayos sila if ever na totoo man itong chika na yan. Sana ay magkaayos po sila. Samantala, dumako naman tayo dito sa bagong pinagpifiestahan ngayon ng mga Kimpaw fans sa social media mga kakimpaw. Ito po ay ang post ni Chinita Princess ng kanya pong ganap sa Paris. So, ang dami pa rin po mga kakipi na mga pictures ni Kim sa Paris na hindi pa nilalapag. I wonder kung gaano karami ang storage ni Kim mga kakimpaw. Parang mauubos ang isang memory card sa kanya eh. Anyway, gustong-gusto naman yan ng mga Kimpaw fans. Lalo pa't meron po silang mga nakikita at mayroon pong mga ayuda sa bawat picture na nilalapag po ni Chinita Princess mga kakimpaw. Tulad na lamang nga po nitong tote bag na nahagip po sa camera. And alam naman po natin mga kakipi kung sino ang may picture niyan mga kakimpaw. Diba? Sabi nga mukhang bag pa po ni Chinita Princess yan. Nasuot-suot ni Paula Avellino. So, eto po yung picture na yon na nilike pa ni Kimi. Kasi, I think dahil siya po ang nagpicture, kaya naman ay may pag-like ang Kimi. And syempre, Jowa Bells niya. Uy, Jowa Bells. So, eto na nga mga kakimpaw, ang bibilis ng mga mata, ang tatalas ng mga mata ng mga Kimpaw Lanchas. At nasoko pa nga po itong tote bag na to. Biruin nyo yan mga kakimpaw. So, etong picture na nasa gilid ha, mga ka-KP. Ibig sabihin lamang po niyan ay talagang magkasama po sila anytime, anywhere. Talagang always you beside me sina Kim and Paolo. Kaya naman, paanong walang relasyon ang Kimpaw tulad ng sinasabi po ng mga bashers, 'di ba? Kasi may kanya-kanyang ganap sila sa Paris, pero bakit magkasama sila? Si Paolo Avellino ay para po sa movie nila ni Nadine Lustre. Si Kim naman ay para mag-aral, para sa kanyang business and all. Magkaibang ganap, pero bakit magkasama sila always sa mga pictures, mga kakimpaw? And dahil marami pang hindi po nilalapag si Kim ng mga pictures, isa lang din po ang ibig sabihin yan. Marami silang pictures ni Paula Avellino together na hindi pa sinishare sa social media, mga kakimpaw. Kasi akala natin nga itong photoshoot ni Kimi sa Paris is tapos na eh. Pero hindi pa pala mga Kimpaw. Hindi pa tapos. Ang dami pang nilalapag actually ni Chinita Princess. So parang hindi ko nga alam kung nag-aral ba talaga si Kim sa Paris. Kasi parang sa photoshoot pa lang ubos na yung buong prefix niya doon ng pag-i-stay. Parang pinuntangan niya doon ay photoshoot mga Kakimpaw eh. Pero ang chika ni Kim ay wala talaga yan sa kanyang plano, yung photoshoot na yan. Sayang lang daw talaga yung ganda ng place. And nandun lang din naman, so why not? Kamusta kaya mga Kakimpaw ang storage nila Kim and Paolo? Matanong lang. And piece of advice para makahinga-hinga ang memory card nila, ang kanilang phone na kanilang storage ay ilapag nyo na yan agad-agad, isang bagsakan. Hoy, grabe! Na para bang may utang sila Kim and Paolo sa atin ng mga pictures mga Kakimpaw kung makademand. Pero 'di ba? Aminin nyo, gusto nyo rin makita ang mga pictures nila together, ang sweet moments ng dalawa. Samantala, sabi naman dito ni Miss Day Maghiyat, ayan, wala naman kayong nakita. Si Kim na naman, bingo, libangan ng mga senior, ipagbabawal pa rin. Mga inggitera, umaatake na naman, ha ha ha. Wala nang magagawa ang mga inggitera. Patay tayo dyan. Hindi na talaga titigil ang mga walang magawa. Sabi naman ni Miss Gilda Floresca, mga bashers ang mga iyan. Kasi iyan ang contents nila sa vlog nila. Ang i-bash ang mga sikat na at nagkataon na si Kim at Paolo ang pinakasikat sa ngayon. Kaya ayun,
Huwag basahin ang mga bashers comment para hindi na sila kumita. Huwag pansinin, please. Tingnan natin kung kikita pa mga yan. Grabe no, totoo. Kayo dyan, sina Kim and Paolo na naman nga po ang kanilang nakita. Wala nang ibang nakikita kundi si Kim and Paolo talaga. Well, may punto po kayo dyan na kasi nagkataon na sila yung sikat ngayon, mga Hakimpaw at in demand. Kaya sila rin yung tinatarget, 'di ba mga Hakimpaw? So, kaliwat kanan ng mga events, ganap nilang dalawa. So, syempre kung sino in demands, sino ang malakas, siya pong i-content, 'di ba mga Hakimpaw? Alangan na mga i-content nila yung hindi naman pinapansin ng mga tao. Kaya, ano na rin yan, kumbaga ay signs na talagang sina Kim and Paolo ay hindi nila mapabagsak-bagsak. Anyway, sabi naman ni Ma'am Edith Anadonsa, hello Gandari, good evening, tama ka. Ayan, nakasuhan yung mga bashers na nagbigay ng masamang gawa, especially to Kimi. Sana mabigyan ng leksyon para sa amin. Agree kami na bigyan ng parusa ang mga taong naninira sa pagkatao. Hindi lang kay Kimi, sa lahat, managot sila sa batas. Nasanay na sila na magbibigay at gumawa ng masama sa kapwa-tao. We find justice for them. Pero sobrang dami mga Hakimpaw, imposibleng maisa-isa ang mga yan. Kaya usually ine-ignore na lang talaga yan, mga Hakimpaw. Don't engage. Ika nga po ni Paolo Avellino. Kasi wala naman kayo talagang makukuha dyan, mapupulot dyan, kundi ano lang talaga, pangbabatikos mula sa kanila. Kasi yun yung pagkatao nila Kumbaga, ina-allow nyo rin yung sarili nyo na pumasok ang negativity, pumasok sa atin, ang mga bashers. Kaya sabi ni Pao, don't engage. So, yun lang muna. Maraming salamat po guys sa pakikinig. Kita-kits po muli sa susunod na chika. Ingat po palagi.